Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Wits. Ayan po guys, for today's vlog. Ginising tayo ni Jing dito sa bintana. At di pa tayo sa pagtulog kasi palagi po kaming magna. Maaga na po kaming natutulog kasi kami po yung nagbabantay sa lamay. Kasi si Mami Inday pinatutulog namin. Hindi namin po pinapagpuyat masyado. Kami po yung naka-duty. Doon naman po kami natutulog nila Mama Pix, kami ni Jing, tas may timang. Tapos pag ganito na, maliwanag, umaano po tayo dito, lumilipat. Tas dinadala ko yung electric pan ni Geneva. So yan, pupunta muna tayo guys doon kila Mami Inday kasi kumakain na daw. Sobrang init po guys. Hi Mama Pix. Bumakwit ako. Dito po kami natutulog nila Jing, sama may timang at ako. Saka ito yung itoy, mga itoy. Sumama sa akin. Kainan na guys. Yan. Hi guys. Sinigang yung ulam. Wala lang sampalig. Yung dalawa nandun sa labas. At yung mga labahan ko, sawa ni Japon yung pinutusan ko. Ayan. Yung damit po namin ni Jing kasi parang ako sana yung maglalaba. Pagtingin ko sa batya parang umiikot yung paningin natin. Kaya pinag-utusan natin si Charlene na siya po yung maglaba. Binigyan ko na lang po siya ng 100 pesos para meron siya pang snack. Kasi kahapon si May Timang nagpapalundri sana po siya doon sa Rimbo, kasama ako. Tas kumain kami doon sa sa karinderya kami nila Jing. Hindi nagpatuloy si May Timang magpalundri kasi wala nga mag 2 kilo yung labahan niya or mga ilang piraso lang. Yung singil 170. Yun, sabi ko sa kanya, ipagpalaba mo na lang yan kay Charlene. Tapos ngayon, tinanong ko po siya kung nakaglaba siya dahil sabi niya siya na lang yung maglalaba. Tinanong ko siya, hindi pa daw siya naglaba. Sabi ko, si Charlene na lang. Kasi nagpalaba po ako sa kanya. So, ayan, nakahanger na. At saka, pala, ngayong araw yung last lamay na ni Tatay Iskoy. Merong misa, alas 7. Tapos bukas po yung libing mga alas 2 ng hapon. Ewan ko kung si Jing uuwi na. Pero kasi sila po yung nagpa-schedule ni Jing at saka si May Timang sa misa. Siguro sila po nagbayad 2 para sa pari. Parang mag-tribute. Sana uuwi si Jing kaninang madaling araw, pero parang dalawang isip siya. Tapusin na lang po yung ni Tatay Iskoy lamay. Baka siguro sabay-sabay na kami kasi bukas yung libing, pang 8 araw na po si Tatay Iskoy. Tapos pagkakinabukasan po is 9 days. So parang tapos sa waray-waray yung handaan na sa ika 9 days. Sabi namin kay Mama Inday, pagkatapos ng libing hapon Huwebes, pagka madaling araw po, madaling araw na ng Friday, sasakay na po kami uuwi. Sabi ni Mama Inday, hintayin nyo na lang kuno yung pagkatapos ni Tatay Iskoy. Iwan ko lang kay Jing kasi sabi niya magta3 araw daw siyang absent. Tas yung mga estudyante niya grade 7 mga pasaway daw yun.
Tapos nagkakagulo pag wala siya. Kamo, itong dalawa pinapaliguan ko sa mama. Tapos sabi ko, wag mo nang palabasin kasi yan, ikot sila ng ikot dito, mainit. Paglabas ko, nandun na sa gilid ng kalsada. Ano na po yung pagkaupo sa simento. Sila lang bata nandito sa labas. Ito lang dalawang apo ko yung hindi natin po nasasaway. Pareho lalaki. Hindi katulad nila si at Cresley na isang dilat lang natin is sumusunod. Ito ay nako. Oh. Nandito na pala si Piyang. Alas 11 na pala, alas 11:21. At yan, marami na pong plastic si Totoy na oray pa man na naipon ni Totoy, yung kapatid ko. Hindi pa pinapatong. Parang ano lang po yung likod namin, para din lang po nandoon po ako sa Cebu, sa sugod. Tsaka yung mga papaya nagsisinugan na, yan. Ibon lang po yung kumakain. Yan. Kinakain lang po ng ibon. At saka mayroon po akong nakita. Yung saging niya dito, ano na, hinog na din. Ayan, hinog na. Siguro hindi na mamalayan ni Totoy. Yan, hinog na guys. Pwede nang kunin. Yan. Mataas kasi yung mga papaya. Kinain na ng niyog. Oh, niyog, ibon. Tapos ito, meron pa dito siyang saging. Yan. Hinog na. Nakatulog. Natutulog si Totoy. Sasabihin ko sana na hinog na yung bunga ng saging niya. Natutulog. Tsaka naka-sounds. Di tayo lumapit. Tsaka balik tayo dito sa ano natin. Sa ating hideout. Tapos na din po kaming kumain. Mananghalian. Charlene? At tira ko. Sigit libot-libot. Mapasok. Panmurukuha ito. At dito tuloy ni Geneva. Hindi sumusunod yung dalawa sa akin kahit anong saway. Nakikipaghabulan lang. Oh my gosh. Tina ka tumatira dito ligid karsada mo pa yung pangalingkod. Kau na nakadadida sa kub. Pinangariguan. Hen ka? Hen. Wow! Bibili si Piyang ng adobo. At saka may maganda pong balita kasi yung siguro bukas na po yung opening ng barko na Tacloban Ormoc Tacloban, yung Roble. Ang schedule po is yung alis Tuesday at saka Friday. Sa Friday alas 8 ng gabi yung alis dito sa Tacloban. Alas 2 ng hapon yung alis dito sa Tacloban daw ang barko na yan. At kung doon naman po sa Ormoc o sa Cebu sasakay alas 2. Ang kaso lang ano siya, mura lang kasi 610 lang yung pasahe. Pero isip-isip namin medyo napapamahal din, tapos pagod kasi yung ng barko dito, sasakay ka dito sa downtown, sa port ng downtown papunta doon sa Cebu. Yung baba po doon sa
port ng mga Osinjit, ganun. Doon sa malapit sa city ng Cebu. So bali mapapalayo po kami kasi syudad, mga ilang oras pa yung biyahe para hanggang sa Sugod. Mas mabuti-buti na lang po yung sasakyan po namin pag-uwi. Series din sa Abukay. Tas pagdating ng Pulambato, yung lugar namin dadaanan lang. Pati kay Jing dadaanan lang. Kaysa sa barko, bibiyahe pa kami ng haba-haba. Tagal-tagal. Wow, nandito na si Pia. Mura lang po siya yung barko pero mahaba-habang biyahe. 11 hours yung biyahe. Halimbawa, sumakay ka dito alas 8 ng gabi, dadating ka doon bukas pa ng alas 8. Tapos, kung alas 2 ang alis, abot ka sa Cebu ng alas 2 ng madaling araw. So, kung bus lang, isang araw lang. Halimbawa, dito, sakay ng madaling araw, alas 2, dadating po kami ng Cebu sa alas 11 ng tanghali or alas 12. Malaking diferensya. 11 hours at saka 8 hours or 7 hours yung biyay sa land trek. So, parang dito na lang din po kami sa series pag-uwi. Saka na lang po sasakay ng barko pag hindi apurado yung lakad. Kasi mas pabor-pabor naman po yung barko, yung rubli, kasi may higaan, makakapagpahinga ka. Maganda yung loob ng barko, ng bagong barko ngayon na bibiyahe ng Cebu Tacloban, Cebu. So may try din po natin yan na makasakay. Baka pagbalik natin sa susunod-sunod, try natin sakyan. Ma-experience naman po natin masakyan yung bagong barko na rubli. Hindi ko lang po na yung pangalan kasi parang dumaan lang po sa Facebook ko, tapos nabasa ko, uy, meron na pong barko na na Cebu Tacloban. So yan si Skiri, galing na po siya ng school, tapos bumili po siya ng ulam, blueberry tuna. Yan po yung ulam nila. Yung dalawa naman sa sa Cebu, si Crystal si Sia, parang nandun pa din ako kasi tinawagan ko si Papa Bix kanina mga alas 5:30 pa lang. Sabi ko yung estudyante. At yun, 6:30 pa lang, nakabihis na si Crystal si Sia. Sabi ko naman, maaga pa. Wag mo nang ihatid kasi maaga pa. Pwedeng ihatid mga alas 7:15 kasi yung flag ceremony is 7:30. Si Sansan naman, walang klase ngayong araw kasi bukas exam niya. At natatawa po ako at natutuwa po ako kay Papa Bits kasi yung tindahan ko po doon talagang binabantayan niya. Natutuwa po ako kasi update po siya. Tumatawag po siya. Wala nung malis kami ni Jing alas Biyernes ng gabi, tawag po siya pagkakinabukasan, Sabado mga hapon. Sabi niya na meron na daw po ako ditong binta mga 500 kasi sabi ko yung papel-papel akunin mo tabi mo lang, wag mong isabay yung coins. Sabi niya meron na daw po ako ditong buong 500. Sabi ko naman sa kanya, ano po yung wala dyan na tinda natin? Yan, sabi niya, yung itlog na ubos na, tapos yung sigarilyo. Sige, pinabili ko siya itlog, tapos sigarilyo. Tapos kahapon, sabi niya, tawag na naman siya. Sabi niya, naka 600 daw siya, naka 600. Tapos sabi, tumawag na naman yung AFAM natin. Yun nga, sabi ko, si Papa Vince, siya sa, pagbantay ng tindahan. At talagang inaano po niya, kasi sabi ko,
auditin kita pag uwi ko. Yun, pinagmamalaki niya na kahapon nga tawag siya 500 sa una, pinabili ko sigarilyo, itlog. Tapos kahapon tawag siya naka 600 daw ako, yung buo 600. Sige, mabuti. Sige, ano naman yung wala dyan? Sabi niya, kape, yung creamy white at saka black coffee, tapos yung coffee stick, tapos Bear Brand, wala. O, sabi ko, sige, bili ka bukas. Ngayon na. Tapos yung tumawag siya ng magang-maga kanina. Sabi niya, ano yung bibilin? Sabi ko, sige, ilista. Bili ka ng creamy white na cafe, tapos black coffee, coffee stick, tapos Bear Brand. Tapos sabi niya, wala na daw pita. Sabi ko, sige, bili ka ng isang pack. Tapos sabi niya, wala na din royal. Sige, bili ka ng ano. Yeah, magkano lahat to? Singko, dalhin mo lang yung pera na nandyan. Tapos sabi niya, meron na daw po ako ditong 900. Sabi niya na 900. So, wow, sana all. May 900 na daw po siya. So, bumili siya. Sabi ko, ibigas pa niya, wala na. Sige, bili ka. Tapos, kung may sobra, bili ka ng bigas ng 4 na kilo. Sabi ko sa kanya. O, sige. Tapos, yun, umalis na siguro. Tapos, pagdating, tawag na siya. Nabili ko na lahat daw kuno yung pinabibili mo. Yung natira daw kuno sa 915 niya nadala na pera, 140 na lang. Sabi ko, nakabili ka ng bigas niya? Oo. Nakabili na po ako. So, ayun, sige. Sabi ko, itabi mo lang yan. Itabi mo yan. Tapos ngayon, tumawag. Nandun na daw si Sia, dumating na. At wala daw silang ulam. Kukuha lang muna sila ng itlog. Kasi naubos na siguro yung yung binili ko na isda na stock nung pag-alis ko. Siyempre maubos na yun, mga ilang araw na po tayo dito. Sige, kumuha na lang kayo dyan para magkaulam naman kayo. At dumating naman po si May Timang, nag-usap kami, habang kausap namin si Papa Bits. Yun, alis po sila ngayon ni Jing. Sila po yung mga merkado, mamimili ng ng mga maglalamay mamaya. Tapos ako po yung pinapagluto niya ng munggos. Sabi niya, ano daw kuno yung mabuting ilagay sa munggos na lutuin. Sabi ko, century. Sabi niya, ha? Pwede ba yung century? I-try natin para makatikim ka. Bibili sila ngayon sa maglalamay mamaya. Tapos para sa snack ng mga magkikilibing bukas. Sila po ni Jing yung aalis. Sila po yung mamimili. Sabi niya, relax lang daw muna ako kasi pagdating nila, sila naman daw yung mag-relax. Naka-relax naman po tayo. Ako naman yung pag-utusan nilang magluto. Yun lang. Ano-ano lang po kaming tatlo. Palit-palitan lang. Kasi siguro pag hindi naman sa ganun na pinagano. Siguro kung hindi po kami umuwi, parang wala pong kikilos ng ganito, ganyan. Kasi si Mama Inday, hindi na namin yan pinapagano. Dahil pagod na, parang na yung katawan, mula pong magbantay sa ospital kay Tatay Iskoy. Biruin yung 1 buwan sa ospital. Kulang sa tulog. Tapos yun, sa lamay, pinapatulog namin yan sa eksakto na oras. Kasi, pag wala na kami, pagka umaga, sila naman parang siya yung papalit. Kami naman, matutulog na Rosan, AG, ako, si May Timang, si Jing, kami yung nakatuka. Kasi yung mga kapatid ni Tatay Iskoy na babae, umuwi naman. Pero pagka ganitong araw, maga pa sila nagpupunta. So, sila po yung namumuriga po para sa umagahan at diretso tanghalian. Ngayon, ginising nila ako, hinanap nila ako kung nasaan. Kasi hindi naman alam nila May Timang at saka ni Jing na
lumabas na po ako kanina pag ano ng sikat ng araw. Lumipat na po ako dito. So, ayan. Parang nagulat naman ako kay Jing. Iidlip na ako. Sinabihan niya, "Ma! Kakain na." Nagulat naman ako. So, ayun. Napunta po tayo doon. Mag-relax muna tayo ngayon. At mamaya naman po yung ano natin. Duty. Yan, mayroon na naman si Charlene, customer. May timang yan labahan. Yung sa akin tapos na. Atalo yung mga sampay ko. Ayan, papasok na si Iskidi kasi alauna na. Meron lang po nagsusundo kay Iskidi dito. May tagahatid sundo. Yung school bus niya is pedicab. Meron lang pong kumukuha. Tapos pag-uwi din. Ano? Ilan eh. Yan, si Iskidi. Grade 1 na po si Iskidi. Hintayin lang po niya yung sundo niya. Bigat itimbag. Ang salo din iba to? Ha? Damot ano? Notebook? Ano yan na 50 pesos? Pamasahe? Kanang pira ito kadlawan? An? 1 week? 150 pala. 1 week 150 tiya 1 week. Kasi 10-10. 10-10 sa araw 30. Oh, kasi hatid sundo hatid nakakatatlo sa sakay 30. So 150 1 week. Naka-English pa si Iskidi, naka-English. Kasi mainit sa labas. Ha? Ano ito? Singit. Kilala mo Hira Malagas? Hino? Hira Malagas. Hino? Hira ba? Oo. Malabad diya ang iskulahan. Nagdinalagan niya. Didinalagan. Yung pagsubad, nagdidinalagan. Magkikinig ka sa teacher mo. Huwag kang gagaya sa mga classmate na takbo ng takbo, nakikipaghabulan. Hindi kami na po. Nagpa-practice na kami Na-practice? Nakabayan. Makabayan? Salo dito ang bursa, bangin ito mahulog. Ikarapag ko na lang yung pagkuhan ni Ibigay mo kaagad. Ha? Malayong bahay ni Ate Milani? Oo. Nakita na lang na nirabalay. Ito sa lula. Driver po ng pedicab na service nila babae. Tas yun po yung ano niya, source of income. Pedicab. Marami pong nag-ano po sa kanya. Marami po siyang ginukuha, sinusundo, hatid sundo. Ganun. Sikreto lang po na ano, kita. Tapos diba, Kita ni Milani. Pedicab. Mas mabuti yun kaysa ano, kaysa magtatambay. Yung asawa niya, pedicab driver din. Pero, ano, parang walang kwenta yung ano kita kasi na uuwi lang po sa tindahan sa inom. Pala, inom yung asawa. Kaya ano na lang po din si Milani na mag-drive ng pedicab. Yun, marami po siyang customer. Nakakatulong po siya sa dalawang estudyante niya. Dalawa anak. Dalawang anak ni Milani, 3. 3 ano, kasi may lalaki, 4.
Apat pala yung anak ni Melanie. Nag-aaral din. Yun, yung kinabubuhay po nila yung pag-drive ni Melanie ng pedicab. Paligap nga ni Tiyanek, nagdadaan daw ako ng Ang kuya, nagdra-drive na. parehas. May malaki naman na anak na yung si Melanie, lalaki, nagdra-drive din. Alas 3 na ng hapon, guys. Ayan, kadadating lang nila, may timang galing sa downtown. Yun, ginising na naman po tayo. Kasi magluluto na tayo ng munggo. Magluluto na naman tayo. Ay, nagdadasal pala. Dadasal pa pala. Samantala tayo is magpatuloy lang po na magluto ng munggos. Ayan. Hugasan ko muna yung munggos. At habang ilalagay yung munggos, manghambo na tayo ng malunggay. Marami pa kaming malunggay dito, ayan. Pero mataas. Hindi tayo makaabot. Dito na lang po tayo kukuha sa mababang puno. Tanim po ito ni Totoy. Yung bunso naming kapatid. Lagyan pa ng pamalunggay yung munggos natin na yung ahalo naman is century. Mga fresh pa yung dahon. Yan, kahit ganito lang karami pwede na. Meron din silang tanim dito na kamuting kahoy, okra. Ayan, maluwag po pa dito sa likod. Pero hindi pwedeng taniman. Kasi yung may-ari dito is masungit. Yung may-ari dito banda. Masungit pero patay na po yung babae. Iwan ko yung lalaki kong buhay pa. Habang nagdadasal guys, maghimay tayo ng malunggay. Sa lugna na niya din po yan siya tapos sa lugna na niya din po yan siya tabangan
Sa Lublana, niyagin po po yan. Siya Tabana. Nawarin kayo bagdaga masugat na batasan. Kami po kami matapos. Sa Lublana, niyagin Kumukulo na yung munggos. Tapos ayan, nahimay na natin yung malunggay. Tapos isnack pa tayo ng puto. Ginisa na natin yung century. Tapos yung munggos, ayan. Mas palalamputin pa natin. Tapos dadagdagan ng sabaw para dumami. At saka yan, nagpapaksiw na naman po kami, guys. Sibilit na naman yung nakatsuka. Maraming siling laboy na naman yung nilalagay. Ito, Paksiw? Prito. prito Prito. Yes. Sorry, guys. Guys, do you want Nagkamali pala prito? tayo. Prito kasi tamang-tama sa ano? Sa munggos. Nagtatanong sila kung pwede daw ihalo yung century. Ay, oo, okay. Yun lang ako Ngayon daw lang nila kuno alam na century pwede pala sa munggo. Tapos sabi ko, watch and learn and you taste it. Sakto na ba yung English ko, guys? Parang rambol yata. What's unlearned? Watch and learn and you taste it. Oh my gosh. What's unlearned? Masaya lang kami kahit puyat at pagod. Huwag damdamin. Yan, hinati-hati lang namin para magkasya. Oh. Magkasya po. Guys, manyaman. Ang kapampangan ng masarap, manyaman. 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 Kapangpangan? Kapampangan. Oh. Kapangpangan, manyangan yung daw masarap. Sa Bicol ay masiramon. Dito naman sa Waray is marasa. Yeah! Hi, Marasa! Guys, pulang-pulo na. Luto na yung munggos, guys. Ano na natin yung malunggay. At parang merong tuyo. Tuyong dahon. Yan. Punasan mo, punasan. Ilagay mo dyan. At hindi naman po kinakailangan na yung apoy patuloy siya, patayin na natin para yung malunggay hindi maging lutong luto, para insakto lang. Yan, guys, yung ano natin, munggos kaparis sa prito. Tapos na po yung misa. Last lamay na po. Ayan, maraming tao. Lahat po ng mga kamag-anak is nandito. Tapos, ayan, hinahanda na po yung tribute. Memorial Chocolate Award. Now we are here to present to you a free-added service offered by our company, the same to the children. But May bayad na tayo. allow us to convey our Kuha na ito. to the Bukod great na. family of the late Francisco Andas. To start with, we would like to request everyone to please all stand for the opening prayer.